So this is car number 7 and wala na po kaming range. So right now guys, nandito tayo ngayon sa Ayala and magta-test drive tayo. Going to Ilocos ng BYD Sea Lion guys. So tignan natin kung gaano siya katipid. At guys, isasabi lang range anxiety. So tara, samahan nyo kami sa journey ngayon. Let's go! Actually guys, kagaling lang namin ng Isabela kagabi. Kahapon pala. Today is March tuloy. Pucha, sa March pa lang tayo. Today is August 27. 26 kasi kahapon. Galing kami ng Isabela. Tapos ngayon, parang nagmi-mini zone loop kami. So, grabe. Habang kaya, larga lang tayo. Hi, morning. Puyat pa. Thank you. The bathroom is down. Ito, 5 naman to. Sobrang laki ata. Sige, I'll try the 5XL. Sige, bathroom. Hey, morning. So guys, di ko alam kung ano. 1X, 5X. Saan tayo? Wala sa gitna eh. So, sobrang liit at sobrang laki. Kaya pumupunta sa mga dahil sa damit eh. With boss, Regan. Regan rides. Yan. So, this is day 1, guys. So, samahan nyo kami sa day 1 ng BYD Sea Lion. So guys, a quick stop here at Total. So far, grabe, bilib ako sa hatak ng Sea Lion. Kung hindi mo titignan yung badge, bibili ka nito. Sobrang ganda. Actually, yung mga Pilipino kasi, badge conscious. Usually, yung brand, yung brand conscious sila. For me, happy. Ganda. Ibang klase. Walang bitin. Bigyan mo, ganda ng hatak. Ibang klase. Kaya, you should try. Book a test drive on your nearest BYD dealer. So, tara, passenger naman tayo. Let's go. Ang tanong, maluwang ba sa likod? Yeah. Ganyang kaluwang. Let's go. You know what I mean? Matulog. Right now, nandito tayo ngayon sa Rosario, dulo ng T-Plex. And lambot kasi naupuan ng Sea Lion. Grabe. Guys, approve sa misis niya to. I'm sure, 100%. Makuha mo yung tipid at saka yung lakas ng for everyday use. Okay siya. The Lion and the Eagle. So currently, nasa tayo? La Union na tayo, guys. Di na kami nakapag-vlog kasi yung geographer natin, talog. Currently, nag-start kami ng 1,046 ang range. Ngayon, nasa 857 na siya. Tapos yung battery niya is 13 kilometers na lang. And sobrang tipid. Tsaka ang ganda ng power. Kaya, pwede pang habol-habol. Pwede pang uwi ng Isabela to, guys. Approve na to. Approve. Presyo na lang ang nagkakatalo. Actually, sa presyo niya, parang pwede na, katapat niya ang Corolla Cross ba o Yaris. Parang Yaris ate, Yaris Cross.
So right now guys, nandito na tayo ngayon sa Candon, Ilocos Sur. And guys, tignan nyo naman yung space sa likod. Sobrang daming gamit. Daming camera bag, bag ng panggamit, gimbals. Pwede pang uwi ng Isabela, pang 2 o 4 na tao. Pagka wala masyadong gamit. Though kahit puno to, 4 kami, hindi siya hirap. Unlike yung ibang na-test drive namin, sobrang bigat siya pakiramdam niya. So ngayon, all goods. Nandito na tayo. More or less, mga 1 hour na lang. And 1 hour and 20 minutes, parang ganyan. And masaya siya. Masaya siya gamitin. Happy ako sa kanya. Sobrang happy. 10 out of 10. Nag-ano na kagad eh. No? Nag-rate na kagad in day 1. Ganon ka-happy. So ito pa guys. Automatic. Ayan. Tailgate. Solid. Ayan yung mga binabayaran mo extra sa BYD. Panalo. Konti na lang guys. Konti na lang. Buti na lang wala tayong budget. Pero kung may budget, baka kanina pa natin ito binili. Let's go! Lambot ng buwan dito sa likod, oh. Bouncy. Malapit tayo sa Bigan. So, it's around 4 kilometers na lang daw. According to parang Julius. Yeah. We need to chill. Yeah. Yeah. So, nandito na tayo sa Ilocos, Hotel Luna. And nandito na tayo sa Bigan, guys. And tapos na yung road trip natin for day 1. So, see you tomorrow, guys. Let's go. Right now guys, nandito tayo ngayon sa Ilocos Sur at technically sa Bigan and kasama natin ang BYD. 1,000 kilometers challenge ng BYD. So technically kahapon, parang pagdating namin dito, parang 800 kilometers pa ang naiwan. So pwede pa kaming umikot, papunta kami ng Ilocos Norte mamaya. Then tomorrow we will go back to Manila na walang gas up. So titignan natin kung aabot hanggang bukas. Tara, samahan niyo kami sa journey today. Let's go! So, balikdaan na naman tayo. Driver change and 767 na yung range natin. And mukhang may sobra pa. Kahit umikot-ikot pa tayo ng... kahit umikot pa ng Isabela. Ayun, nag-usap kami ni Jamil kahapon. Parang sabi ko nga, once you try yung ganitong kotse, parang ang tao kasi, ang mga Pilipino, brand conscious yan. So, technically, pag nakita nilang China, ayaw na nila gamitin. Pero ito, something pwede nating i-relate sa mga babae. Meron kang babae na nakilala, pero hindi mo type. Same with China cars. May kotse kang sinakyan, pero hindi mo siya type. Pero, the more you drive it, the more na nakakasama mo yung babae na yun, o the more na nakagagamit mo yung sasakyan, parang nai-inlove ka dun sa kotse na yun, or nai-inlove ka dun sa babaeng yun. So, ganun siya as ano. Kaya, malapit na. Mga konting drive na lang, makaka-BYD na tayo. Kahapon pa ako nag-iisip kung ano may pipintas ko dito sa, ano na to eh, sa Sea Lion na to eh. Kasi ang ganda ng ride, sobrang tipid, and ang ganda ng upuan. Ito lang ang ano ko, mapipintas ko dito, guys.
ang hirap ng busina. Ayan, no? Ang hirap i-press. Though, siguro yung feature niya para hindi ka, parang it's not for me kasi ako mabusina akong tao. So, yung body roll niya, coming from Everest, ang layo eh. Sobrang layo. Maluwang eh. Yun, no? Maluwang. Nakadi-4 pa nga ako kanina eh. Tsaka, yun yung masabi ko. Sarap matulog sa likod. So guys, ngayon, tetestingin naman natin kung gumagana ang airbag ng BYD. Damn! Biro lang. Welcome to Ilocos Norte. Behind us, the BYD Sea Lion, guys. So, sa mga gustong hanapin yung review, follow Boss Reagan na lang. As you can see, ito na yung BYD natin. Nasa Poway Church tayo ngayon, and grabe, ganda, with the 360 cameras. And, actually, halika dito. Dalawang gas tank niya, guys. Isang pang fuel. Sa kabila naman, yung charging. Here you go. This one. This is for the EV, for 100 kilometers na chine-charge natin. Then, coming from the back, ganda ng niya, continuous na lights. Sequential na rin yung mga signal lights niya. The interior is nice, guys. The exterior is nice. The color is nice. Sabi ko nga, isa lang mapipintas ko dito. Yung busina lang. So, tara, kumain na tayo. Let's go! Kaya sa mga nagtatanong, maluwag ba? Yes. Malakas ang makina? Yes. Matipid? Super tipid? Super yes. So, may nagtanong sa akin kanina, nag-message na parang, legit ba yung 1,100 kilometers? It's a yes for me. Kasi ayan, para 400 plus na yung namin, pero may natira pa 700. Makakauwi pa. So, nakakikot pa kami dito. Actually, kaya pang umikot ng Isabela. From here to Manila, and then back, parang ako na mismo sasagot sa inyo. Hindi na natin hintayin yung day 3, guys. From Manila to Ilocos, ginamit ko isang car na parang Alphard. Ubos ka agad gasolina eh. So, gasolina naman ako. Ito, from Manila to nag-start kami yung EV niya is around 99%. Tapos, 1,046 ang range. Dumating kami dito with all the sports mode, aircon dito, aircon doon. Ano pa lang, nasa 700 plus. So, technically, parang 300 pa lang yung range na nagamit namin. It's Mercaida approved, guys. So, tara. Busin na natin tong halo-halo. Baka may iwan na tayo mamaya. Tara, let's go. So guys, follow nyo na lang sila. Ikot ni camera. Yan. Follow mo na lang sila. Uy, dumating na ulit tayo dito sa vegan, guys, and we're about to rest na kasi parang dinner na lang mamayang gabi, and yun, yung consumption, good. Tignan natin kung ilan yung record mamaya. Then, yun, this will end our day 2 here in Ilocos, BYD 1,000 kilometers challenge, guys. So, get ready, get some rest for tomorrow's long drive again. So, see you later or tomorrow. Let's go.
Uy, guys. Right now, this is day 3 of the Sea Lion 1,000 kilometer challenge. So, ngayon, nandito na tayo sa Fuel Star Rosario, dulo ng Tiplex. May range pa tayong around 300. Ayan, more or less 300. Mag-interview tayo ng mga kasama natin sa media at tanong natin kung ano yung ano lang. Kasi bawat tao may kanya-kanyang point of view, kanya-kanyang taste, kanya-kanyang needs ng kotse. So yun. So tara, samahan nyo ako. Mag-interview tayo ngayon. Let's go. So hi guys, I'm with Reagan Rides. Yes. So boss, what can you say about the car? The Seagull. Yeah. Sea Lion. Sorry, Sea Lion. Sorry. Malapit na yun. Malapit na yun. BYD Sea Lion 6. So, sobrang nakaka-aliw siya. So, di ba usually pag maglo-long drive ka, pagdating mo dun sa destination mo, ang unang gagawin mo, magpapakarga ka. Gas up. Oo, kasi Yes. like for example, Manila to Ilocos, layo nun. You Yes. need to get refueled, di ba? Sa Sea Lion 6, hindi kailangan. Grabe kasi 1,100 kilometers yung range on a single full tank na 60 liters. Grabe, no? Di ba? Grabe. Tapos ang maganda dyan, sobrang comfortable, sobrang high-tech, and ang gwapo. Grabe. At saka ang ganda ng ride. Ang ganda ng ride. Yung cost of entry mo, wala pang 1.6 million pesos. So, Saan ka i-wave pa? out mo na yung gas mo pagkabalikan ka. Di ba? Diba? Usually, yung budget mo. Wait lang, budget. Oo, magkano full tank ngayon, di ba? We're talking what, Tama. 3,000 pesos, 4,000 pesos. Papunta pa lang yun. Papunta pa lang yun. Pabalik mo Pabalik pa. Yes, diba? tama. Ito hindi kailangan eh. Isang kargahan lang, okay ka eh. Tama. Diba? Tapos pagdating sa pagdating sa city, diba, if yung office work, office bahay ka lang, hindi mo kailangan magpakarga eh. Correct. Kasi may EV ka. Kasi may plug ka. Yes, diba? tama. Charge ka lang sa bahay, charge ka sa opisina kung meron kang charging station doon, Tama. diba? Hindi ka gumagamit ng gasolina. Kaya talagang, in a nutshell, the BYD Sea Lion 6, it's a game changer, it's an earth shaker. Grabe. Kakaiba. Bombshell, pare. Yeah. So, follow niyo yung niya, YouTube. So more details of the Sea Lion, guys. Yes. So, tara. Sa next, naman tayo? Interview. Let's go. So, we're on the way to going back to Ayala. And tatry natin yung cruise control. Oh, wait. So, tatry natin yung 60. Then, gap. Ito yung gap. Oh. Uy, legit ah. 85. Let's go. Tapos siya. Pag naka hands off ka sa sa steering, nag-a-alert siya eh. Nagre-remind. Minsan tinesting ko na mawala. Parang tatanggalin niya yung cruise control. Pag inaantok ka, dapat pala ganito yung mga kotse mo pag inaantok ka. So, hi guys, I'm with Ma'am Chini. Hello. Yeah. So, yes. what can you say about the Sea Lion? So what I can say about it is medyo weird yung feeling na, oo nga, naka-EV ka nga, tapos may gas. Actually, kung napansin mo, left and right, may butas siya, di ba? So, tama. uy, left, right, gas. Wala lang, nagulat ako. Cute lang. Pero the most important Cute lang. Gusto ko yun cute lang. The most important thing is, parang hindi ka na mag-worry kung aabot ka ba or hindi. Yes. Tapos pag feeling mo kulang yung isa, pwede ka mag-EV mode, or feeling mo kulang na yung battery. Pwede ka or gusto mo Oo. tipid lang, ganyan. Yeah, so parang technique lang kung gano'n siya patipirin. Pero So, automatic siya nag-change, di ba? yeah, so automatic siya. Pero you can also manual it. Yes, so medyo correct. interesting. So pwede siyang game na parang patipirin mo pa. Yan, correct. Yun. It's fun. So, this is car number 7 and we need to refill. Let's go! Ha! Guys, paabutin natin doon. Anong range natin ngayon? 123. Kaya pa yun, di ba? Oh!
tignan natin kung hindi na kaya, hindi ihinto natin dito, di ba? Kung hindi kaya, tulak natin. So all the way from Manila to Ilocos, sur to norte, going back, yan, tsaka lang siya though ano yun, naka-sports mode yun. Kumbaga, natin, sinagad-sagad natin. So ngayon, nasa 122 na lang, pero parang ang bilis. Yung kilometer dito sa Waze, hindi gumagalaw, pero yung range natin gumagalaw. Ayan o, from 127 yan ha. Range, anxiety. Range, anxiety. Anxiety. Okay. Here we go. Close it. They closed it. No! Hi, this is car number 7. Nag-alarm na yung yung fuel. Okay, so your range is 000. There's no number? 121. Marami pen. Let's go. Oh guys, na-range anxiety tayo kasi di tayo sanay ng umiilaw na yung natin, kotse natin. Grabe ang bilis bumaba. Ano pare? May konting ulan pa. Pero currently, nasa 64 kilometers na lang. Pero ang sabi ng kotse natin is 117. So, tignan lang natin kung aabot to sa traffic. Ilang naman yung natin, worry natin. Usually kasi, pagdating ng kalahati, nagpo-full tank na ako. Pero ito kasi, medyo... So, right now guys, entering Skyway Stage 3 and nawala ng ating range, nag-flat na siya. So, let's see. It's fucking 16 kilometers and going to Ayala, Seda, 28 kilometers pa. And nakaka-range anxiety to So this is car number 7 and wala na po kaming range. So gagamitan natin to ng EV. This is car number 7, nawala na yung range. Okay, that gives you 50 kilometers of fuel plus whatever your... No worries. So, may 15 kilometers pa daw. Let's see kung aabot. L7, may ba kayo? Electric EV range pa kayo? Over. 16 kilometers. 16 kilometers. Okay, so in car, please advise, over. Just the fuel alone will get you to Seda. Akala ko ba itong vlog na to, it's range anxiety. Pero, ba't ako na stress? Diba lang? When your fuel range reaches 60 kilometers, it just zeroes out. It doesn't show it to you anymore. Oh, 15 na ba kanina? 50. Ah, okay. So, kaya pa? Kayang-kaya. May AAP naman para pa-tow truck natin. Yan naka-EV na tayo. Kanina, 15 na lang. Ngayon, 18. Di ba? I'll be traveling 60 the whole way, so... Hindi. Sino kinakabahan? Itong vlog natin, it's all about range anxiety. Let's go. Oopsie. Okay, may 300 pa. Yes, sir. EV mo, yan, 18 kilometers. Yun. Oh. So, range anxiety, no more. Guys, right now, nandito tayo ngayon sa fun run ng mga kasilayon.
there you have it, guys. We're here at Ayala na. Seda Ayala. Kung saan tayo nanggaling since day 1. And currently, it's 9:99 and meron pang natira sa EV, 16 kilometers pa. And may reserve pa sa gas. So, yung sinasabi lang range anxiety, wala na yun, guys. Nakarating nga kami dito, walang halong ano yan, kaba. So, as you can see, wait. Yan, there you go. Whoop. Yan. So, yun guys. This will end our vlog. And follow Mark Mercada on Instagram, Facebook, YouTube, and TikTok, guys. So, see you on the next vlog. Let's go.